Direktahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Sasakyan ng pinatay na anak ni Atty. Oliver Lozano, natagpuang sunog sa Bataan. Pamilya ng isa pang pinatay na car trader, handang magbigay ng pabuya sa ikadarakip na mga salarin. Asawa ng biktima, hindi napigil ang emosyon. Dahil sa mga karumal-dumal na krimen, panawagang ibalik ang death penalty. Pinabura ng ama ni Benson Evangelista. Chef at pinsan ni dating Senador Mar Rojas na si Margarita Flores, na biktima rin ng mga carjacker. Tinulak doon sa banda ron. Pinadapa, mamaya puno kasi ng kutsi, tuwag mo na yung kutsi. Exclusive, mga expired na hotdog, delata, keso at iba pa. Nasabat sa palengke ng Balintawak. Expiry date na mga produkto, tinoktor para di halatang paso na. Exclusive uli, 15 anyos na kasambahay, nagreklamong minamaltrato siya ng amo. Suspect, todo tanggi. Pangulong Aquino, ipinagtanggol ang pagpili sa dating running mate na si Mar Rojas bilang chief advisor at troubleshooter. Nobody will begrudge me yung if I will seek the assistance of people who have competencies. Kalokohan naman yung kailangan ko. Ako si Superman. Kaya ko lahat yung mag-isa. Sa China, wheelchair, dumaustos sa walkalator. Solen Yusuf, nagkwento kung paano siya inaalagaan ni Richard Gutierrez sa kanilang shooting. Hindi kaya na-develop na? At Aljur Abrenica, rumampa bilang si Machete. Mula sa GMA Network Center, narito si Mel Bianco. Ito ang 24 oras. Magandang gabi po. Nasusunog pa ng datnan sa dinalupihan sa Bataan ang sasakyang naging tulay sa brutal na pagpatay sa anak ni Atty. Oliver Lozano na si Emerson. Paniwala ng mga otoridad, posibleng malaking sindikato ang nasa likod ng krimen. Sinunog daw ang sasakyan para burahin ang mga bakas ng mga salarin. Live mula sa dinalupihan sa Bataan, nakatutok si John Consulta. John. Mel, na-recover na ng mga otoridad ang Kia Carnival van na ibebenta sana ni Emerson Lozano bago makita ang kanyang sunog na katawan sa Pampanga ilang araw na nakakaraan. Nakita ang Kia Carnival van kanina dito sa Dinalupihan, Bataan habang nasusunog. Kuwang-kuha sa cellphone video habang nilalamon ng apoy ang sasakyang ito na inabandona sa Purok 2, Barangay San Simon, Dinalupihan, Bataan. Kwento ng mga residente rito, pasado alas 2 ng madaling araw nang gisingin sila ng sunod-sunod na pagputok mula sa nasusunog na sasakyan. Takot nga ako, kala ko nga talaga lalabas na yung mga bala. Para bang narinig mo yung nagbabarilan ba? Ang apoy halos lumalabas na sa mga bintana, malaki na. Hanggang sa tuluyang lumaki ng lumaki. Hanggang pumantay nga sa kuryente ng ilaw. Sa taas. Matapos maapula ng mga responding bumbero ang apoy, tumambad na ang tupok na sasakyan. Sa tindi ng pagkakasunog, natunaw ang ilang bahagi ng makina, pati na ang katawan ng minivan. Dahil nga po medyo malaki na apoy, wala na po natira doon sa sasakyan. Halos naubos na yung pagkakakilalan, yung kulay, pati yung mga plaka, wala na po tayo nakita. Sa kabila ng matinding pinsala, may mga lumitaw pa rin pagkakakilanlan tulad ng tatak ng sasakyan. Pero kinailangan ng persahang buksan ang hood ng van para makuha rin ang engine at chassis number nito. Sa cross-checking, nagtugma ito sa Kia Carnival na binibenta ni Lozano bago ito mawala. Totally na nasunog na yung ating sasakyan. Hindi na natin ma-identify kung ano yung kulay at saka kung ano yung mga ibang detalye. Bago namataan ang nasusunog na Kia Carnival na ito, meron na namataan na ilang mga sasakyan ang ilang mga saksi na nagmamadaling lumabas patungo sa bahagi ng Florida Blanca sa Pampanga. Kabilang daw ang isang motorsiklo, isang tricycle at isang kulay puting kotse. Malayo kasi ako, dyan lang sa harapan namin.
doon sa may kanto, doon sila lumabas. Hindi ko namukahan kung sino ang mga yun. Pero yung dalawa yung nakita ko. Hindi ko alam kung saan sila pupunta nun. Pero nakita ko talaga yung dalawang, isang single at saka isang sidecar. Kumuha na ng sample ang Bureau of Fire Protection sa sasakyan para ma-examine at matukoy kung ginamitan ng gasolina o anumang likido bago ito liyaban. Ngayon, Mel, ay kapansin-pansin na nga ang mga checkpoints na itinayo sa mga highway dito sa Bataan. Tuloy-tuloy daw ang sinasagawang investigasyon ng mga otoridad para matukoy ang nasa likod ng panununog ng inabandonang minivan ni Lozano. Mel? Maraming salamat sa iyo, John Consulta. Ibalik ang death penalty. Yan po ang hiling ngayon ng pamilya ng isa pang pinatay na car trader na si Benson Evangelista. Handa rin daw ang pamilya na magbigay ng pabuya sa ikadarakip ng mga salarin. Nakatutok si Julie Segovia live mula sa Mel, isang araw matapos makumpirmang si Benson Evangelista nga ang natagpo ang bangkay sa Cabanatuan City, sama-sama namang humarap sa media ang pamilya Evangelista para manawagan sa hinihingi nilang hustisya. Uwi na kita. Para hindi tayo sigurado. Uwi ko na to. Hindi tayo sigurado. Para hindi tayo sigurado. Boy. Tayo sigurado, boy. Boy. Hindi tayo sigurado, boy. Hindi tayo sigurado. Sa hinagpis na ito kahapon ng ama ni Benson, ramdam niya na ang sunog na bangkay sa anak niyang nawawala nung nakaraang linggo pa. Nakita ang sunog na bangkay sa Barangay Buliran sa Cabanatuan City, Nueva Ecija noong Biyernes. Isa ang sintro na ito sa nakilala ng ama at ang mga litrato nakuha ng soko. Kanina, bagaman nagdadalamhati, isang matatag namang Arsenio ang humarap sa media, kasama ang kanyang buong pamilya, kabilang ang asawa ni Benson na si Grace at dalawang anak nito. Justice, kung sakali, pag nawala na ako, ikaw maglilibing sa akin, kako. Ngayon, na-reverse. Napakasakit sa isang magulang na na-outlive niya yung anak niya, no? Ngayon, baliktad, ako naglilibing sa kanya. Alam mo, simula kasi nung magsabi. Matatag ding humarap si Grace. Nandiyan naman siya eh. Katawan niya lang naman yung nawala eh. Pero yung spirit niya, yung emotional support niya nandito nasa akin. Kaya dito lang siya sa puso ko, hindi siya mawawala. Kaya yun yung magpapatibay sa akin. Kaya matutuloy ko to. Matutuloy ko tong laban na to. Ang isa pang mas mahirap ayon kay Grace ay kung paano ipaiintindi sa mga anak nila ni Benson ang trahedyang tumama sa pamilya nila. Naghahanap na rin daw ang mga ito sa ama. Sabi ko sa asawa ko, Dad, tulungan mo ako. Hindi ko kasi alam kung paano ko sasabihin sa kanila eh. Sabi ko, ano suot ni Daddy? Nakapolo daw na white, nakamaong na shorts, ay na pants. Sabi ko, anong background niya? Color white, Mami. Masaya ba siya? Ako. Oo, masaya siya, Mami. Sabi ko, sige, continue natin to, anak. Binibigyan tayo ng lakas ng loob ni Daddy na at least tapos na yung paghihirap niya. Alam na natin ngayon kung nasaan siya, kaya medyo panatag na rin yung loob ko. At least, wala na siya sa masamang kamay. Nananatiling nakasara ang kabaong ni Benson. Nakapatong dito ang t-shirt na sinuot niya nung pista ng Nazareno. May 4 na taon na raw deboto ng itim na poon si Benson. Simula kasi nung magsama kami, wala namang nagbago sa araw namin. Araw-araw, masaya. Wala, hindi kami nag-aaway for 11 years. Hindi kami nag-aaway. Kaya ang hirap kung paano ko tutuloy ito eh. Pero, pinaparamdam niya naman sa akin, kaya ko to na tatitibayin ako nung pagmamahal ko sa kanya. Kuya, we love you so much. We will take care of everything that you have given us. Be in peace.
Apila at hamon ng pamilya sa gobyernong Aquino. Lutasin ang sunod-sunod na krimen laban sa dalawang car dealer. Sana raw, maging maingat ang pulisya para di mabulilyaso ang hustisya para sa kanila. We enjoin the PNP, Philippine National Police, investigative authorities to submit the prosecution only to those whom they have gathered solid proof of guilt beyond reasonable doubt. Fall guys must be spared. We trust the authorities to continue fighting with us until the very end, until those monsters are behind bars and duly punished. Dahil sa pangyayari, nagbigay ng dagdag na seguridad sa pamilya Evangelista ang mga otoridad. Labas-masok din ang mga pulis sa burol para sa pagpapatuloy ng investigasyon. Handa raw magbigay ang pamilya ng reward money sa ikadadakip ng mga salarin. It's a big surprise sa akin na ang daming gustong nagdo-donate. As a matter of fact, may mga nag-donate na walang pangalan. So right now, we're creating a bank account for those willing to donate for the reward. Hiling din ni Mang Arsenio na maibalik ang death penalty. Kaisa sa hangarin niya ng founding chairman ng Volunteers Against Crime and Corruption na si Dante Jimenez at Laura Visconde na bumisita rin sa burol. And we will push for Congress to immediately come up with a bill, enact a law to reimpose the death penalty on this kind of heinous crimes. I think I have to appeal to our authorities, especially the PNP, to at least exert their best effort in order to apprehend the culprits in this brutal killing of Mel, tuloy-tuloy naman ang dating ng mga kaanak, mga nagmamahal at mga kaibigan ng pamilya Evangelista para magpaabot ng pakikiramay. Hanggang Biyernes, mananatili dito sa Loyola Memorial Park sa Marikina ang labi ni Venson. At sa Sabado, i-cremate siya sa St. Peter's Chapel sa Quezon City. Yan muna ang latest mula rito. Balik sa'yo, Mel. Maraming salamat sa iyo, Julius Segovia.